Good morning everyone! Ngayong araw nga po ay pupunta kami ng Inspirational Lake sa may Disneyland. At sa pagkakataong ito nga po ay kasama ko yung amo kong babae dahil sasamahan namin yung alaga ko. At hindi nga lang po kami dahil kasama rin namin yung mga schoolmates at teachers sa school. Sa mga oras nga po na ito ay kailangan ko nang bumangon dahil magluluto pa ako ng almusal at pagkain ng alaga ko sa tanghali. Dahil nga babaunin namin yon at kailangan ko din i-prepare yung mga kailangan pa niya. At sa pagkain naman namin ng amo kong babae ay bibili na lang daw siya. Habang nag-aasikaso nga po ako dito at pinapakita ko sa inyo yung pagpunta namin doon ay meron nga akong itatopic sa inyo. And yes, mag-share na lang po ako ng topic dahil yung pagpunta namin ng Inspirational Lake ay naglaro lang din naman yung alaga ko. At pagkatapos noon ay dumiretso lang din kami ng Disneyland. And ang i-share ko nga po sa inyong topic ngayon ay kung paano daw ba tumagal sa masungit na amo. Halos lahat naman tayo ay dumaan sa point na gusto na nating mag-impake dahil nga sa hirap ng kalooban. Pero bago ka nga sumuko, bakit hindi mo subukan itong 10 golden rules na ito para mapaamo yung amo mo? Una, aralin mo kung ano yung pet peeves nila. Dahil lahat ng amo ay may ayaw. Gaya ng ayaw nilang nakakakita ng mga buhok-buhok sa sahig. At ang gawin mo nga ay unahan mo na. Kapag nakita nilang malinis ang mga bagay na madalas nilang isita, wala na silang rason para magbunganga. Pangalawa, silence is golden. Huwag sumagot ng pabalang. Kapag pinapagalitan ka nga ay makinig ka lang. Kahit masakit, huwag kang sasagot ng pabalang. Mas maigang hintayin mong kumalma ang sitwasyon bago ka nga magpaliwanag ng maayos. Tandaan na ang apoy ay hindi ng apoy. Pangatlo, ipakita ang value ng trabaho mo. Gawin ang higit sa inaasahan. Yung tipong pag sinabing punasan mo yung labas ng ref ay isama mo na ring linisin yung loob at ayusin mo nga yung mga nandoon. Ipakita mong asset ka at hindi liability sa bahay nila. Pang-apat, iwasan mong gumamit ng cellphone sa harapan ni amo. Lalo na kung bago ka pa lang sa amo mo. Isa nga ito sa pinaka-importante na kahit tapos ka na sa gawain, huwag kang gagamit ng dot-dot sa harapan nila dahil sa mata nila, petiks ka na walang ginagawa. Pang-lima, maging maagap ka o be productive. Yung hindi ka na kailangan utusan at dapat alam mong i-manage yung oras mo. Dahil kapag nakita nilang alam mo na yung ginagawa mo ay hindi ka na nila uutusan. At malaki ang chance na ipagkatiwala na nila sa'yo ang lahat. At pang-anim ay dapat magaling kang pumikap sa mga gusto nilang sabihin. Dahil karamihan nga ng mga amo dito ay Cantonese nga yung ginagamit o di kaya naman ay yung English kalabaw. Karamihan pa naman sa mga amo dito ay ayaw nga sa mahirap kausap. Pang-pito ay dapat marunong kang mag-effort sa pagluluto. Dahil sabi nga nila the way to a person's heart is through their stomach. And mukhang totoo naman dahil nga ganun ako sa mga amo ko. Pag-aralan yung magluto ng mga Chinese recipe. Pangwalo, huwag kalimutan ng greetings o respeto. Kahit gaano sila kasungit, batiin mo pa rin sila ng good morning o kaya naman welcome home, ipakita mong professional ka at may magandang asal. Pang-siyam, maging honest ka sa lahat ng bagay. Kung may nabasag kang gamit nila o may nagawang mali, huwag mong itago. Mas magagalit ang mga amo mo kapag nalaman nilang nagsisinungaling ka. At ang pang-sampo na pinaka-importante sa lahat, ipagdasal mo yung mga amo mo. Dahil minsan ang pagsusungit nila ay dahil lang sa stress sa trabaho o di kaya naman ay problema sa pamilya. Ako man ay pinagdadasal ko palagi yung mga amo ko na sana ay hindi sila magbago at patuloy pa rin silang maging mabait. Kaya naman palagi mo silang isama sa dasal mo dahil ang pusong matigas ay lumalambot din sa tamang panahon at tiyaga. Alam nyo, hindi lahat ng amo ay pinanganak na mabait. Pero ang diskarte mo bilang isang kasambahay ay magbabago ng tadhana mo dito sa Hong Kong. Tandaan, ang pasensya ay may katumbas na ginhawa. So kapag masungit nga pa yung mga amo ninyo ay gawin nyo lang ng tama yung trabaho ninyo. Dahil marami pa rin namang mga amo dito na masungit lang sa umpisa pero kapag nagtagal na ay okay naman na. Sabi nga kapag may tiyaga, may nilaga. Kaya sa mga nai-stress na sa mga amo nila ay habaan nyo nga lang po yung pasensya ninyo. At palagi nyo nga silang ngitian para naman mahawa sila sa inyo. Sa mga nandito po sa Hong Kong na nakaranas ng pagsusungit ng amo noon, ano pong ginawa ninyo para mapaamo sila? Para naman may idea yung mga pupunta dito at yung mga baguhan pa lang na nandito. And para ma-share nyo na rin kung ano pa yung mga dapat nilang gawin para mapaamo yung amo nila. Ayun lang po at sana may napulot na naman kayong aral. Kaya naman hanggang dito na lang and thank you for watching. Please follow for more. Salamat!